So, uh, hindi ko na kayo tatanungin kung kumusta yung exam. Ngayon, tawag dito, meron pa tayong tatlong topics na i-cover. Meron na lang tayong tatlong meetings. Yan ang pinakamadaling math na gagawin nyo ngayong araw. Okay. Let's see. So yung topics ay periodic motion, tawag dito, gravitation at saka fluids. So, yung tatlong topics ay entirely different topics. Okay, hindi katulad nung, di ba, katulad nung Newton's laws, the force, kinematics, related sila sa physics. Pero ito ay tatlong different topics. Pero we're going to start with the topic na medyo similar din sa Newton's laws, motion, and kinematics. Okay, at yun ay periodic motion. So when we talk about periodic motion, we are talking about objects that are oscillating. Okay, and yun yung gagawin natin yung araw. Describe natin yung behavior, yung oscillatory behavior ng objects. Okay, at try natin silang i-quantify. Okay? And describe yung physics syempre. So, how do you know ng object ay nag-oscillate? Ano yung nasasabi na nag-oscillate ng object? Ha? Anong basis niyo para sabihin na nag-oscillate yung object? Wala? Yes. Gusto mo sumagot? Sige. Sige lang. Yeah, that's one characteristic. Nababalik siya sa dati niyang sa original niya pinanggalingan. And hindi lang once, di ba? Hindi lang twice, hindi paulit-ulit. Di ba? Kaya nga siya tinawag na periodic, kaya siya nag-oscillate. Di ba? Ano pa ibang characteristic? Okay? I-define niyo yung or isipin niyo kung anong oscillation in terms of yung quantities na alam niyo, like for example, displacement. Okay? In terms of displacement, how do you know that an object is oscillating? Ha? Nag-change ng direction, yun yung isa. Pero kulang yun, di ba? Kasi kung nag-change lang ng direction, ito nag-change ng direction to, pero nag-oscillate pa yan. Hindi, di ba? Ano? Yung alin? Yung displacement ay opposite sa force. Yes. That's actually correct. Correct mathematical description of oscillation. Pero, how do you visualize yung gano'n? Anong klaseng system ba yung na tawag dito, nag-exhibit ng displacement na opposite sa direction ng force? Yes, okay. Yeah. So yung direction na tinatahak ng isang object na nag-oscillate is just tawag dito along one direction. Okay? And nag-move lang siya or nag-change siya ng direction tawag dito along that axis. Okay? So tawag dito nag-move siya back and forth along that axis. Okay? And ang isa pang criteria dyan is that as it moves back and forth, meron siyang isang point okay na tawag dito gagamitin natin as a reference point. Okay? At yung point na 'yon ay tinatawag natin na equilibrium position. Okay? So ito yung equilibrium position. So yan yung equilibrium position. Okay? So nandito. So mapapansin nyo, meron ding x and y axis, di ba? X and y axis. Ito yung equilibrium position niya. Okay? And dito, yung object na ito ay nag-oscillate
in this direction and in this direction. Okay? Okay. So, nag-oscillate siya about the equilibrium position. Ngayon, bakit siya tinawag na equilibrium position? Ano bang definition natin ng equilibrium? So, we define equilibrium as ano? Okay, sum ng force ay equal to 0. Okay? So pag ang sum ng lahat ng forces na yan, pag in-add mo lahat ng forces at nag-sum up siya to 0, then you know that at that point yung tawag dito, yung object ay in equilibrium. Okay, bakit siya in equilibrium in this case at that position? Ano ba yung mga forces na nag-act dyan sa position na yan? Ha? Okay, yung normal force na paakyat. Diba? At saka yung weight ng object. Okay, and if you sum yung dalawang forces na yon, makikita nyo na equal siya sa 0. You cancel out. Okay. So at that point, yung ang tawag dito, yung object ay in equilibrium. And that's what you see dito sa letter B. Okay, sa letter B, at the equilibrium position, yung normal force at saka yung gravitational force ay equal lang sa isa't isa. Okay? Now, we define that equilibrium position to be located at x equals 0. Tawag dito, yun yung pinakamadaling reference. Okay? At x equals 0. Okay. Now, pag ano bang mangyayari dito to the left at saka to the right. So halimbawa nag-apply or hinila natin yung ano na yan, yung glider na yan sa right. Okay? Tapos binitawan natin. Okay? At the moment na bitawan natin yung glider, ano ang mararamdaman ng glider na yan? Ha? So hinila natin yung glider in this direction. So itong glider na ito, okay, itong glider na ito ay hinila natin in this direction. So nandito na siya. Okay, wala siya sa equilibrium position kung titignan mabuti, di ba? So ano ang mararamdaman niya? Nakakaramdam siya ng force. At anong ginagawa ng force na 'yon? Ha? Yes. Nag-a-apply ng force such that yung glider ay babalik sa equilibrium position. Okay. Yun naman ang tendency ng, di ba, lahat ng objects. Gusto na lahat ng objects ay bumalik sa equilibrium position. Tama? Tama? Okay. Now, yung direction ng force na yun is directed towards the equilibrium position. Yung force ay nakaturo sa equilibrium position. Okay. Now, yung displacement ay saan nakaturo? Since hinila niyo siya towards the right, okay, yung displacement ay nakaturo towards the positive x-axis at yung force ay nakaturo towards sa negative x-axis. Ito na yung sinasabi natin na yung force ay opposite in direction sa displacement. Of course, pag yan nag-slide, babalik siya sa equilibrium position. Pero meron siyang inertia kasi, di ba? So lalagpas siya sa equilibrium position. Pupunta siya sa kabilang side. Doon na siya sa left ng equilibrium position. So yung tinitingnan natin dito ngayon ay itong letter C. Okay, yung letter C na yan, dyan sa letter C, ang nakikita natin ay yung glider, okay, na hinihila papunta sa equilibrium position, okay, at yung direction ng force ay towards the left. Okay? Okay? Okay, so again, opposite yung direction of displacement sa direction ng force. Okay, so tawag dito, yung force is always equal to the negative of the displacement. And yung proportionality constant dito ay yung K. Na alam natin na tinatawag natin na
spring constant. Kasi yung nag-a-apply ng force dito ay yung spring. Okay, so ang spring yung humihila dun sa glider, pabalik dun sa pabalik dun sa equilibrium. Okay. Okay. Now, to describe itong mga tawag dito itong motion, we need to define certain quantities. Okay? Anong mga quantity na define natin? We can define amplitude. Okay? Anong amplitude ng motion? Anong amplitude dito? Anong amplitude ng motion? So amplitude is related to displacement. Okay? So ang tawag dito yung distance from the equilibrium position nung object, yun yung tinatawag natin na amplitude. Okay? Yung amplitude na yan, okay, can be or is, tawag dito, yung amplitude na yan will always be positive kasi yung isang variable yung magde-define ng sign. Okay? Na i-describe natin mamaya niya konti. Okay, what else? Ano pang quantity yung ano natin dito gagamitin? Since nag-move siya back and forth, di ba, merong distance, okay, or merong siyang displacement, okay, meron siyang distance na travel from a certain point and back to that same point. Okay, so halimbawa, nagsimula siya sa equilibrium position, hinilan siya sa isang direction, babalik siya sa equilibrium position, and then mag-move siya past the equilibrium position, and then babalik siya ulit sa equilibrium position. Yung distance na yon ay nagko-correspond sa isang wavelength. Okay? So remember, the wavelength corresponds to distance. Okay? Yung time na tinake para bumalik siya dun sa pinanggalingan niya ay tinatawag na, tawag dun ay period. Okay, so period corresponds to the time for one cycle. Diba? So isang cycle. Period corresponds to one cycle. Okay, now ang tawag dito, ang amplitude, since distance siya, ang unit niya ay meter, di ba? Ang wavelength, since distance din siya associated, ang unit niya ay meter. Ang period, since it corresponds to time for one cycle, ang unit nito ay second. Okay? Now, if we consider instead yung number of cycles per unit time, okay, so ano bang ibig natin sabihin? Halimbawa, yung ano, yung tawag dito, yung buwan, ilang beses ba siyang umiikot around the earth in 1 year? Ilang beses umiikot ang buwan sa isang taon? Ha? 12-ish. Kaya nga tayo may 12 months, di ba? Kaya siya tinawag na buwan in the first place. 12 times na umiikot ang buwan around the earth in a year. Pero tignan niyo yung ano dito, yung tawag dito yung units kasi 12 times per year. Ang time ay nandoon sa denominator. Di ba? So, meron tayong tawag sa ganung klaseng parameter. Ang tawag doon ay frequency. Okay? So, ang frequency is just the reciprocal or the number of cycles per unit time, okay,
Ang symbol nito ay, sorry, nakalimutan ko ilagay. Ang symbol na amplitude is A. If this is for the maximum amplitude, ito ay lambda for the wavelength. Para sa period, ang symbol niya ay T. Oops. And para sa frequency ay F. Since this is a parameter that is associated with the reciprocal of time, so this is 1/2, or ang tawag natin dito ay hertz. Okay? Okay? Parang yung mafe-feel nyo pag nabalik ko na sa inyo yung third exam. Okay. Now, there's also a parameter which is also frequently used when describing circular oscillatory motion. Ang tawag natin dun is angular frequency. And this is tawag dito. It uses, ang ginagamit dito is yung Greek letter na omega. And ang definition nito is just 2 pi times yung frequency. Okay. So, how are these parameters related? Well, ang hindi na lang natin na-define yata dito is yung frequency. So, ang frequency is 1/period, or yung period is 1/the frequency. Okay, which means ng angular frequency is 2 pi over yung period. The angular frequency has the same unit as the tawag dito as the frequency. So, hertz din yung ginagamit na unit siya. Okay. Now, binanggit natin kanina na ang force ay proportional sa negative ng displacement. Okay? Meron tayong tawag dito sa force na ito. Ang tawag natin dyan ay restoring force. Okay? Kasi gusto nga niyang ibalik sa equilibrium position yung object. Okay? So, tawag dito, ano bang examples ng restoring force ang naisip ninyo? Ano examples ng object na nag-oscillate? Naisip niyo? Ha? Pendulum. Ano pa? Napaka-common. Ano pa? Ha? Rocking chair. Yan pa ba mga ganun? Rocking chair? Ano pa? Mga lola ninyo? Ha? Sound waves. Tama? Ano pa? Yung mga hindi typical. Yung mga naisip pa kayo na hindi typical? Inasa? SM. Ang daming nasa SM. Yung Vikings. Oo, yun. Ayun, talagang demonstration yun ng oscillatory motion, di ba? With matching screaming, di ba? Nakasakay na ba kayo doon? Next time na sasakay kayo doon, you will have a new perspective. Diba? Pag nandun na kayo sa taas, ang taas ng displacement ko. Yan na yung restoring force. Ibabalik niya na ako doon sa equilibrium position. Medyo mahababang sigaw yun, ano? Displacement! Okay, so, itong graph na nasa left describes how force is related, how the restoring force is related to the displacement. Okay, and negative yung slope ng graph na yan kasi nga yung force is the negative, tawag dito, the negative of the displacement. Yung slope ng graph, yung slope ng line na yan, ano sa tingin niyo yung slope ng line na yan? Ha? Equal sa? Yes, equal sa constant. Ano yung constant na yun? Ano yung constant na yun? Oh, this is a mathematical question. It's not even a physics question. Kung meron kang force versus displacement na graph, okay, at linear yung graph na yan, yung line na yan has a slope. Ano yung slope? Anong value ng slope? Yung spring constant, exactly. Diba? Y is equal to mx plus b.
Ang y nyo is yung restoring force, yung x nyo ay yung displacement, at yung slope ay yung spring constant. Tama? So this slope described as spring constant. Now, yan yung ideal na situation. Ideally, the farther the displacement, the larger the displacement, the larger din yung force. Okay? Pero, in the real world, makikita nyo rito, hindi nagiging, or nawawala yung linearity niya at some point. Okay? So, nagiging non-linear siya at some point. Okay? So, at this point, medyo non-linear na siya. Okay? Nagkakaroon na siya ng curvature, okay? And yung physics or yung mathematics na nagde-describe niyan, okay, will be a bit different. So, meron kayong limit kung saan nyo pwedeng i-apply itong Hooke's law, itong equation na ito. Okay? And yung limit na yon ay pag-aaralan ninyo, at least for physics majors, pagdating nyo sa Physics 161, at least sa classical physics. Okay? Okay. Kailan nyo ba kukunin yun? Next sem na yata, eh, no? 1-to-1 ba kukunin yun next sem? O, tama, wala. Second year pala. Second year nyo. Okay. Any questions so far? Any questions? Wala. Okay, now, yung force na yan ay, alam natin na yung force na yan ay equal sa mass times acceleration. Okay? So, pwede nating i-relate yung, i-relate yan sa negative kx. Okay, so yung acceleration ngayon will be equal to, anong tawag dito? Negative k over m times x. Okay, we also know that acceleration ay yung second derivative ng x with respect to time. Okay, so now what we have is this equation. Okay, kung i-rewrite ko yan, it's d squared x dt squared is equal to negative k over m x. Okay, now para dun sa mga physics majors, siguro familiar na kayo. Ang tawag dito is a differential equation. Okay? Okay, so maraming, most of the physical systems na may encounter nyo, okay, ay pwedeng i-describe using a differential equation. And these differential equations ay solvable oftentimes or sometimes by hand, okay, manual, okay, may solution by hand. Pero in some cases, hindi siya solvable by hand, and that's where yung numerical tawag dito, analysis or numerical computation comes in. Okay, so sa next sem, ang pag-aaralan ninyo ay kung paano mag-solve ng tinatawag na ordinary differential equations at saka tinatawag na partial differential equations. Okay? So, anyway, merong solution dito. Hindi ko na ipapakita kung paano i-solve kasi next sem pa yun ituturo sa inyo. Okay, yung solution dyan, okay, ay tawag dito, has the form of a constant multiplied by a trigonometric function. Okay? Pwede rin exponential, pero dito, dahil oscillatory yung behavior, ang best na solution dito is anong tawag dito is an oscillatory function. When we say solution, we are looking for an expression for x, okay, such that it satisfies itong differential equation nito. So once we get the expression, isaksak nyo yan dyan sa second derivative, tignan nyo kung makuha nyo itong original differential equation. Okay, so yun yung ibig sabihin ng solution dyan. So, marami pang ibang pwedeng paggamitan yung oscillatory motion. Hindi lang siya restricted dun sa line. Okay? Okay. Pwede nyo rin gamitin yan sa isang object na nagmo-move in a circular manner. Okay? Pero titignan nyo siya along one axis lang. Okay? So, halimbawa, itong bilog na nandito, yung object na yan, yung object na yan, umiikot siya, di ba? Ayun yung direction ng pag-ikot niya. Okay, counterclockwise. But if you look at the projection of the motion of that object sa x-axis, ang tingin nyo lang ay
Nag-move lang siya back and forth. In other words, kung halimbawa, kukuha ko ng flashlight at maglalagay ako ng flashlight dito, okay, so yan na, nailawan na siya, di ba? Tapos, magpo-form ng shadow ngayon yung pulang object na yan, di ba? So yung shadow ay nandito. Okay? So anong makikita niyo sa shadow? Habang umiikot siya, magsi-start siya dyan, di ba? Pag nag-move siya dito, yung shadow niya mapupunta na rito. Pag nag-move siya dyan, dito na yung shadow, and so on, and so forth. So pag dito na siya, dyan na yung shadow. And then pag nandito, babalik siya dito. Yan. Okay? So, makikita nyo na nag-move siya in a linear fashion. Yung shadow niya nag-move linearly. Okay? So, even though ang motion is circular, okay, pag pwede natin siya i-convert into a linear oscillatory motion, okay, by projecting yung motion niya along one axis. Okay? And pag sinabi ipo-project, basically gumamit lang kayo ng flashlight, tignan niyo yung shadow. Okay? Okay, so hindi na tayo limited sa circular motion when describing oscillatory motion. Okay? But we can convert it to linear motion. Now, bakit natin tinitignan itong circular motion na to? Kasi tawag dito, interestingly enough, pag pinroject natin yan, halimbawa itong blue na arrow, naka-project yan sa x-axis, ito yung projection niya. Tama? Tapos, syempre mag-move yung red dot, di ba? Pag nag-move yung red dot, nandito na yung vector. Yung projection niya liliit. Okay? So makikita nyo na yung arrow, humahaba, and then pupunta sa kabilang direction, yung gaganon. Di ba? Yun yung vector na nag-describe ng kanyang displacement. Okay? Now, yung vector na yan ay pwede nating i-describe mathematically. Okay? So we can describe it as x kasi along the x-axis lang siya. Okay? It will be equal to yung amplitude na A. Ano yung amplitude na A? Yung amplitude na A is itong distance from here to here, yung maximum na amplitude niya. Or kung titignan natin sa circle, yung radius ng circle. Okay? Tapos, kung halimbawa meron tayong vector na nandito, ito yung projection niya, merong angle na subtend. Alam niyo na yung word is subtend, di ba? Okay? Yung angle na yun is angle theta. How do we relate itong projection with the radius? Cosine. So, x equals a cosine theta. Okay? So, ngayon meron na tayong expression that describes anong tawag dito? Oscillatory motion. Okay? X equals a cosine theta. Now, if we go back, okay, at pinasok nyo yung solution na x equals a cosine theta, dito sa differential equation, you'll see that you'll end up with the exact same equation. Okay, pero kailangan lang natin i-redefine yung theta. Okay, so paano natin i-redefine yung theta na yan? Well, yung theta, so i-rewrite natin to as cosine omega t. So yung theta ngayon ay magiging equal sa omega t. So now we have an expression for displacement that is dependent on time. Ano yung omega dyan? Ang omega is angular frequency, but it's also related to the spring constant at saka yung mass ng object. So equal yan sa k over square root ng k over m. Okay? Okay, so if we take the first derivative of this, dx dt equals, ano? Omega a negative sine omega t. Tama? Tama? And if we take the second derivative, negative omega squared a cosine omega t. Tama? Pero itong a cosine omega t is just x. So this is negative omega squared x. Pero ang omega squared is k over m.
So this is negative k over mx. So d squared x dt squared is equal to negative k over mx, which is exactly yung differential equation na nakasulat dito. Okay? Okay, so yung x na yon, we call x as the solution to the differential equation. Okay, sa tunay na buhay, hindi natin tinatawag na solution ng x. Tagal. Talagang wala na, saturated na talaga kayo, no? Yung mga, wala na pumapasok na joke sa inyo, eh, no? Naintindihan niyo ba yung joke o kailangan kong explain? O hindi pa kasi kayo nagkaroon ng X. Oh. Okay. Talagang kailangan pa na ano. Okay na? Okay na? I'm glad na, napatawa ko kayo dahil sa X. Okay. So now, pwede nating i-generalize yung solution. Okay, i-generalize natin. So, cosine omega t, and then we're just going to add this function. Okay, phi. Okay, or this term. Okay, ngayon itong x na ito. Okay, ay tinatawag natin. Anong tawag natin sa x? Displacement. Anong tawag natin sa a? Amplitude. Okay. So ito yung maximum displacement. Okay? Tawag natin sa omega, angular frequency, at yung tawag natin sa phi, yung tawag natin dito ay phase constant or phase angle. Phase angle. Okay, now yung phase angle describes kung paano nagsisimula yung wave. Okay, now, ang nakikita nyo rito, ngayon nakikita nyo, dinidescribe na natin yung oscillatory behavior in terms of a wave function. Okay, sinusoidal wave or cosine. Sine wave or cosine wave. Yung kulay blue, ito. Ano yan? Sine or cosine? Paano nyo alam na cosine? Kasi when t is equal to 0, tignan nyo yung axis ha. Ang horizontal axis is t, it's time. When t is equal to 0, yung displacement is 1 or maximum, diba? And only a cosine function does that, diba? Pag sine yan, pag t equals 0, dapat 0 din yung amplitude or yung displacement. Okay? Okay, so now minsan papakitaan kayo ng graph, kailangan nyo tignan kung ano yung horizontal axis. Kasi sometimes the horizontal axis is with respect to time, and sometimes yung horizontal axis ay with respect to distance. Okay, in this case, yung graph ay with respect to time. So, ibig sabihin, if we take 2 points na similar, anong ibig sabihin ng 2 points similar? Kasi ito paakyat din. So, similar points sila. So, ano yung time between these 2 points? Ang tawag natin dyan, naka-isang cycle na kasi siya, di ba? Bumalik siya sa pinanggalingan niya eh. Di ba? So, ang tawag natin doon ay, pag naka-isang cycle, ang tawag natin sa time na yun ay period. Okay? So, any 2 points, right? Nawawala. Okay. Shit, nawala lahat yun. Okay, sige. Anyway, ganito na lang ako magsusulat para hindi mawala. Kung makasulat ako.
Okay, so, anong sinabi natin kanina? X is equal to A cosine omega t plus 5. Okay? Now, yung distance between, yung time between between any similar points like this and this, isang similar points yan, di ba? Or ito at saka yan, similar points yan. Yung time between any of these two points na similar ay isang period kasi naka-isang cycle siya. Okay? Now, anong effect ng mass sa anong tawag dito sa wavelength? Okay, remember na ang mass ay makikita natin sa angular frequency. So ano magiging effect ng mass in that case? Ang magiging effect is, so pag in-increase natin yung mass, okay, yung mass dito ay nag-increase from 1 to 3. So yung blue, red at saka yung brown, ano nangyayari sa anong tawag dito sa humahaba yung period. Okay? Humahaba yung period. Bakit? Kasi remember, this is omega over 2 pi. Omega is equal to 2 pi over period. Okay? Andito yung omega nyo. Okay? So, anong tawag dito? And this is equal to square root ng k over m. So, pag in-increase nyo yung m, okay, mag-i-increase din yung period. Right? Right? Okay. Ano naman mangyayari kapag in-increase nyo yung k? So, 1 yung blue, 2 yung red, and 3 yung brown. Nagsisqueeze, di ba? Lumiliit yung period. Okay, and makikita naman natin kung bakit. Kasi yung spring constant ay related sa inverse ng period. Or yung square root ng spring constant ay inversely related sa period. Okay, at ano mangyayari pag in-increase yung amplitude? Basically, tataas lang, di ba? Pero it has no effect pagdating sa spring constant and sa mass ng object. Okay. Okay, and ito naman yung nangyayari pag nag-introduce kayo ng phase angle. So yung kulay blue is when phi is equal to 0. Okay? Yung red is when phi is equal to pi over 4. Pi over 4. Makikita niyo naman na pi over 4 yan kasi nandito na siya sa 1/4 ng isang cycle. Ito yung isang cycle. Pababa. Ay, hindi umabot. Dito pala isang period. Okay, so 1/4 na isang cycle. So 1, and then yung kabila niya nandito. Okay? And then, yung phi is equal to pi over 2, yun naman yung kulay brown. Okay? And makukuha nyo naman yung graph na yan kasi, for example, sa pi over 2, A cosine omega t plus pi over 2 is just equal to A sine omega t. Alam nyo kung paano nakuha yan? I-expand nyo lang yung cosine, di ba? Cosine omega t sine pi over 2 minus sine o plus sine omega t cosine pi over 2. Tama ba? Hindi. Tama ba yung ano ko? Pag cosine, cos. Tama. So cosine pi over 2 minus sine omega t sine pi over 2. Okay? Cosine pi over 2 is 0. Ang sine pi over 2 is 1. Okay? Hindi ba baliktad? Di ba nauna yung sine? Nauna yata yung sine eh. Sine, cos, yun, di ba? Cos, sine. Okay. Then, iisip ko kung
kung saan yung negative na yan. Hindi yan dapat negative. Eh. Okay, anyway, pero yan yung basically ano, idea dyan. Add. Yes. Kasi asymmetric siya. Pag at x equals 0 o at t is equal to 0. Okay? Anyway. So, yan. Okay, now that we have an expression that describes yung displacement, okay, pwede na nating i-describe yung ibang quantities. Okay, so if we have x equals a cosine omega t plus phi, describing the displacement, pwede rin natin kunin yung tawag dito, yung velocity. Okay, and very simple lang yung gagawin natin dyan. We simply take the derivative of the velocity with respect to time. Okay, so yung velocity along the x-axis is just the derivative of displacement with respect to time. At ang ibibigay niyan sa atin is this. Ayang expression. Negative omega a sine omega t plus phi. Ginawa na natin yan kanina, di ba? Okay, yun lang dito, meron na nung phi na function. And if we further take yung derivative ng v, ng velocity with respect to time, what we'll get is acceleration. So dvx dt is equal to d squared x dt dt squared. Okay, and that's the acceleration. Okay, so from here, pwede nating ma-describe yung mga quantities that describes yung motion. Displacement, velocity, acceleration. And since alam natin yung acceleration, pwede na rin natin i-describe yung force. Tama? Tama. Okay. If we multiply this by, or alam natin na ito ay F over M, di ba? Yung acceleration is force over mass. And ang force ng spring ay equal sa negative kx over m. So we end up with yung original natin na differential equation kanina. Tama? Tama? Okay. So makikita natin dito na ang ax is equal to negative k over mx at equal din to yan sa negative omega squared x kasi ang omega squared is equal to k over m. Okay? So, dito, ano ang maximum amplitude? Sa displacement, ano yung sa expression for displacement, ano yung maximum amplitude? A. Okay, yun nga yung definition niya eh. Diba? A. Dito sa expression for velocity, ano ang maximum amplitude? Omega A. And dito, ano ang maximum amplitude? Omega squared. Omega squared. Okay? Okay. Any questions? Any questions? Okay, so meron tayong ganito mga expressions, di ba? Yung velocity, for example, okay, is this. Okay, Vx is equal to negative omega A times sine omega t plus 5. Okay. So pag tinanong kayo, ano yung initial na velocity? Ano yung initial velocity? So yung expression is Vx equals negative omega A cosine ba? Cosine ba o sine? Sine pala. Sine. Sine omega t plus phi
ano yung V naught X? Ano ang initial na velocity? Paano niyo alam na initial velocity siya? Time equals 0. So equal to sa omega A sine phi. Tama? Okay. And then for the expression sa displacement, ano yung tawag dito? Ano yung initial na position? A cosine phi. So initial position from x equals A cosine omega t plus phi, we have x naught is equal to A cosine phi. Right? Tama? Okay. Now, we can take the ratio of the initial position and the initial velocity and the initial position. Okay? Equal yan sa negative omega A sine phi divided by A cosine phi. So equal to sa negative omega tangent ng phi. Tama? Now we can derive an expression for the phase angle. The phase angle is equal to tangent inverse ng negative initial velocity over the initial position times the angular frequency. Okay? Okay? So similarly, pwede rin tayo makakuha ng expression for the amplitude. Okay, paano tayo makakuha ng expression for the amplitude? Ang gagawin natin is this. V naught x over omega negative. Equal yan sa A sine theta. Ay A sine phi. Right? Okay. Pag in-square ko to, the equal yan sa sine squared phi. A squared. Tama? Tama? Okay. So plus, ang idadagdag ko ngayon is initial position divided, initial position lang. X naught. Equal yan sa A cosine phi. Pero pag in-square ko yan, magiging equal yan sa A squared cosine squared phi. Right? So square ko to ngayon. So sabi natin kanina, ito ay equal sa A squared sine squared phi. At ito naman ay equal sa A squared cosine squared phi. Pero ang sine squared phi plus cosine squared phi is just 1. So equal to sa A squared. So meron na tayong expression for A, which is yung square root nitong sum na yan. Okay, so A is equal to square root ng x naught squared plus b naught x squared over omega squared. Okay, sige. At this point, ano muna tayo. Let's take a break. Yung mga sumisigaw. Ini-experience nila yung oscillatory motion ng Vikings. Okay. Isang example siguro ng oscillatory motions. Tawag dito. Yung babangon kayo sa umaga, maliligo, minsan hindi, papasok sa school, papasok sa mga klase, uwi ng bahay, matutulog.
Tama? Ano sa tingin niyo yung equilibrium position doon sa example na yun? Ha? Yung tulo, di ba? Ano yung restoring force? O ano yung nagkukos ng restoring force? Yung kama. Diba? Hinihila kayo ng kama pabalik sa sleeping position, di ba? Right? Okay. Now, it takes energy para gawin yung mga bagay-bagay na yun. Tama? Tama? Okay. It takes energy para bumangon, para labanan ang antok. Tama? It takes energy para pumunta sa school. Diba? And it takes energy para lang hindi kayo makatulog sa klase na to. Right? How do we describe yung energy ng oscillatory motion? Okay, ano bang klaseng motion ang involved dito? So meron tayong motion, tawag dito, meron tayong object that is moving, diba? Back and forth. Ano ang energy, anong tawag natin sa energy na associated sa isang object that is moving? Ano? Kinetic energy. So yung first component ng energy is 1/2 mv x squared. Okay? Kinetic energy. Now, ano ang nagkukos ng oscillatory motion niya? Anong nagkukos ng oscillatory motion? Yung restoring force, di ba? Yung restoring force is dahil sa Hindi, huwag kayong masyado kayong nag-iisip sa equation na anong nangyayari dun sa situation. Di ba? Ano yung ang example natin is spring, di ba? So ano yung humihila sa kanya pabalik dun sa equilibrium position? O pero ano yung nag-exert ng force? Yung spring, di ba? Yung spring. So ibig sabihin anong klaseng energy ang associated natin sa spring? Elastic potential energy. So ano expression for the elastic potential energy? 1/2 kx squared. Okay. Nalala niyo ba yung expression for the velocity? Yung may amplitude and everything? Diba? Negative omega A sine omega t plus phi squared. Plus 1/2 k, ano yung expression for x? A cosine omega t plus phi squared. Okay. Kung mapapansin nyo rito, 1/2, ito ay magiging 1/2 omega squared, okay, 1/2 omega squared a squared plus 1/2 k a squared. Okay, nawala yung sine at saka cosine kasi magiging sine squared, okay, plus cosine squared sila. Pero teka lang, bakit sila mawala? Hindi naman equal yung ano. 'Di ba? Para kung finactor out, 'di ba? Shortcut pala ako. Dapat ganyan yan eh. Diba? Plus 1/2 k a squared cosine squared omega t plus phi. Okay. Ngayon, alam natin ang omega squared is k over m. So, pwede ko itong palitan ng m times k over m a squared. Sine squared omega t plus phi. Plus 1/2 k a squared cosine squared omega t plus phi. So magiging 1/2 k a squared na siya, di ba? May 1/2 k a squared ako dyan, may 1/2 k a squared ako dyan. O di pwede ko nang ilabas yung 1/2 k a squared. Ang matitira is sine squared plus cosine squared. Tama? So 1/2 k a squared. So yung total energy ngayon, remember this is a total energy kasi sum siya ng kinetic at saka ng potential. Yung total mechanical energy is simply equal to 1/2 times the spring constant times the amplitude
of the wave. Yan yung total na energy. Okay? Okay, now yung total energy na yan, ano ibig sabihin ng total energy? Ang ibig sabihin niyan ay, yun nga, sum ng kinetic at saka potential energy. So, nagkakaroon ngayon ng exchange, during the oscillatory motion, nagkakaroon ng exchange of, or change of energy from kinetic to potential. So, at the equilibrium position, ano yung energy? It's fully potential energy. Okay, kasi, fully kinetic energy. Wait. Tama. And dito pala equilibrium position. So, at the equilibrium position, it's fully kinetic energy. And at the points kung saan maximum yung amplitude, it's totally due to potential energy. Okay? Kasi at the maximum amplitudes, yung velocity is 0. Pero at the equilibrium position, yung velocity is maximum. Okay, doon siya pinakamabilis, di ba? As it tawag dito, passes through the equilibrium position. Okay, anything in between ay meron ng interchange between kinetic at saka potential energy. Okay, now we can find another expression for the velocity. Okay, simply from 1/2 mvx squared plus 1/2 kx squared is equal to 1/2 ka squared. Okay. So, ibig sabihin, pag minultiply ko to by, syempre magka-cancel lahat ng magka-cancel lahat ng 1/2. Multiply ko to by m, or divide ko by m pala, sorry. Or multiply ko by 1/m. Okay, ang matitira is bx squared. Okay, lilipat ko na sa kabila, 1/2, wala na yung 1/2. K/m a squared minus K/m x squared. Or Vx is equal to plus or minus square root ng K/m square root ng a squared minus x squared. Okay? Kailan maximum ang velocity? Anong position? Anong value ng x? 0. Okay, so at x equals 0, yung velocity is maximum. Diba? So ito ay magiging equal sa plus or minus square root ng K/m a. Okay, or equal to sa omega a. Okay, Vmax is equal to omega a. At yun naman yung na-expect natin. Kasi kung titignan nyo rito sa expression na ito, saan na ba yun? Dito sa expression na ito, kailan maximum yung velocity? Kapag yung sign is equal to 1. Okay? Which means na ang maximum amplitude is, ang maximum velocity is, o maximum speed is omega a. Okay? Yun din yung nakuha natin dyan. Okay? Ang maximum speed is omega a. Okay, so pwede natin i-describe yung tawag dito, yung exchange of energy using another type of graph. So ganito.
Okay, alam natin na yung potential. So this is the graph. This is a graph of energy versus x. Alam natin ang potential is parabolic kasi di ba 1/2 kx squared siya. So yun yung kulay blue na line. Okay? Yung kulay brown na line ay yung total energy. It's a constant. It's just equal to 1/2 kA squared. So, yung potential is anything under the blue line. And yung kinetic ay anything under the or above the blue line. So, above the blue line pero below the brown line. Below the constant. Below the constant line. Okay, so ito yung 1/2 kA squared nyo, yung brown line. And then itong blue line, yan yung 1/2 kx squared. Okay, so that's another way to represent yung tawag dito yung energy. Okay, now there's one more system na pwede nating gamitin yung concept ng oscillation. Yung mga pinag-aralan natin just now. At yung system na yon ay yung pendulum. Isa ito sa mga examples na di ba na nabanggit nyo kanina when I was asking kung ano yung mga examples ng object na nag-oscillate. So, ito, simple pendulum. Of course, this is not really that simple. Okay? Pero isi-simplify natin, okay, in this way. Now, ano ang meron dito sa simple pendulum na ito? We have this object, okay, na nagsiswing back and forth. Okay? Tapos, yung object na yan ay attached to a string. Okay, so merong tension, okay, dun sa object. Furthermore, merong force, okay, that is pulling the object downward. Okay? So, between between the two forces, yung tension and yung weight, alin sa kanila yung nagko-cause ng oscillatory motion? Ano sa tingin nyo? Yung tension lang ba or yung weight lang ba or both? Tension, weight, or both? Or magically, wala? Ano sa tingin nyo? Yung weight lang? Bakit yung tension? Hindi pwede. Bakit hindi pwedeng mag-exert ng oscillatory? Bakit hindi nag-cause ng oscillatory motion ang tension? Remember, for this object to swing back and forth, and ang swinging motion is ano, di ba? Is caused by, for example, yung pinto na yan, di ba? Pag in-open close mo yan, nag-swing siya, edi para siyang pendulum, di ba? Na kung saan yung object ay nandun sa doorknob, right? Right? Okay. So in the same way, yung tension does not cause tawag dito, the pendulum to swing back and forth because suspense pa talaga. Yung tension ay directed sa axis of rotation. And any force na directed sa axis of rotation will not cause or has zero torque. Okay? Kaya nagro-rotate ito dahil sa torque. Okay. Yung weight, okay, nagkukos siya ng torque. So magro-rotate siya. Pero yung tension does not cause any torque dahil nakadirect siya sa axis of rotation. Okay, now yung component ng weight, we can break down yung component ng weights into two parts. Yung first part is along this line, okay, that is pointing towards the axis of rotation. And alam natin na yung component ng force na yan ay hindi magkukos ng torque kasi nga nakaturo siya sa axis of rotation. Wala siyang lever arm, di ba? Pero yung second part, itong component na ito, yan yung nagkukos ng rotation. Okay, now yung force na yan,
kikita nyo dyan ay mg sine theta. Okay, and that is a negative force, negative mg sine theta. That's a negative force. Okay, and anong tawag dito? Well, we expect naman na negative force yan kasi tignan nyo, yung displacement niya ay nakaturo dun sa positive direction, pero yung force ay binabalik siya sa equilibrium position, which is here. Okay? Okay? So, nag-exhibit siya ng oscillatory na behavior in that sense. Now, ito ay, anong tawag dito, mahirap i-solve. Kasi ang gagawin natin dito is, i-equate natin to sa d squared theta dt squared. Ang theta dito ay yung angular na displacement. And anong tawag dito? At this point, most probably yung marami sa inyo, hindi nyo pa kayang isolve yan. Yung ganyang klaseng differential equation na merong sine function. Okay? Kayo, kaya nyo na, di ba? Pero makikita nyo, pag nag-1-to-1 kayo, sobrang dali lang yan. Anyway, ang ginagawa natin dito is to approximate yung tawag dito yung sine function. Okay? Paano natin siya approximate? We can say na yung sine theta is approximately equal to theta. Okay? Under what condition? Okay, this only works when theta is less than 10 degrees. Okay, hindi ko alam kung nasa experiment ito. Okay? Pero from experiments, when theta is less than 10 degrees, pwede nyo i-approximate yung sine theta equal to theta. So ang tawag dito is a small angle approximation. Okay, now sa Physics 121, isa sa mga pag-aaralan ninyo ay yung Taylor series. Okay, ang Taylor series allows us to derive directly yung sine theta approximately equal to theta. Isip nyo, paano nangyari yan? Okay, pagdating nyo sa 1-to-1, ipoprove yan. Okay, kung paano nangyari. Okay, pero for now, ang gawin lang muna yung small angle approximation. Hello, kayo, alam niyo ng Taylor series, no? Okay. So, pag ganyan, edi mas madali na lang kasi tignan niyo yung differential equation. Equals sa negative mg theta. And i-compare niyo yan doon sa differential equation na ginagamit natin kanina, kmx. Ay, sorry. Dadagdagan ko dapat ng ano yan, ng I. Dali. May kulang dyan. Theta. Hindi, okay lang. Okay? So ngayon, ang theta dito, ito yung theta, okay? Okay, so baguhin ko lang yung kulay para hindi nakakalito. Yung theta ay ito. Ito, ang tawag natin dito ay arc length. Di ba? And related yung arc length dun sa radius with and sa theta. Tama? Tama? Okay. So yung arc length na yan ay x. So pwede nating ilagay dito, ito. Pwede natin ilagay ito as negative mg. Yung theta is x over L. Okay, kasi yung arc length is equal to L theta. Right? Right? So negative mg x over L. So pag ganyan, madali na siyang ma-solve.
Okay, so ang gagawin lang natin is i-relate lang natin ito dyan. Okay, and when we do that, makaka-derive tayo ng similar expressions. Okay, na kung saan, for example, yung omega, alam natin na equal to sa k over m. Okay, at from here, yung k ay equal sa dali lang ah. Dapat ito ay dapat yung m nandiyan dyan, sorry. Bakit nandiyan yung m? Kasi force yung pinag-uusapan natin. So dapat ito ay kx lang. Okay, so negative kx lang ito. Okay, kasi remember this is force, okay? So actually may kulang dito. May kulang diyan, pero wag niyo nang pansinin yan. So this is force mg sin theta, so this is force. Okay, negative kx. So makikita natin yung k ay equal sa mg over L. Di ba? Pag nirelate natin ito at saka ito. Yung k is equal to mg over L. Okay, so equal ngayon to sa square root ng mg over L over m or equal to sa square root ng g over L. So yung omega is equal to 2 pi f, which means ng omega over 2 pi is f. Ang omega is anong tawag dito? Ang f ngayon is 1 over 2 pi square root ng g over L. Okay? Ang period is 1 over frequency. So 2 pi square root ng L over G. Ginawa nyo na ba ito sa ano? Lab? Nag-simple pendulum na kayo? Hindi pa. Okay? So yan. Actually, ito yung gagawin nyo sa lab. Mag-measure kayo ng period at saka ng length ng string. Tapos, anong tawag dito? I-estimate nyo yung acceleration due to gravity. 9.8 meters per second squared. Okay, ngayon, kaya ito tinawag na simple pendulum dahil dito sa small angle approximation. Okay, with that small angle approximation, naging ano na siya, na-simplify siya in terms of mathematical. Okay, any questions? Questions? Wala? Yan na yung buong chapter. Well, hindi naman yung buo. May mga hindi na ako sinama dyan. May mga examples din ako hindi di-discuss. Okay? So, ipag-aralan yung mga examples. Okay. Ngayon, magdi-discuss tayo ng ibang examples taken from the end of the chapter. Okay? Before we do that, may mga questions ba? Sita? Ito yung x. Yan yung x. Ito yung k. mg over L. Nag-guess mo ba? Klaro ba? Pati siya, hindi niya makuha eh. Ano pa? Questions yun? Questions pa? Wala na? Solve na tayo ng problems. Shoot, ang liit. Naku, ang konti na lang ng space na ano natin. Nagagalawan natin. Okay, music. O, ito yung very first problem sa end ng chapter, 14.1. When a person sings, sinong mahilig kumanta rito? Si Lisa na naman.
Sino? Lima? Hindi, naniniwala akong ang mga Bisaya marunong kumanta. Mahilig kumanta ang mga Bisaya. Sample. We'll make time. Okay. When a person sings, his or her vocal cords vibrate in a repetitive pattern that has the same frequency. Oh shit. Hindi tayo nag-share ng content. Kung yung expression nyo dito sa na-record yung expression nyo sa video. Okay, anyway, may notes naman. So, when a person sings, okay, his or her vocal cords vibrate in a repetitive pattern that has the same frequency as the note that is sung. Okay, tawag dito, if someone sings the note B flat, which has a frequency of 466 Hertz, how much time does it take the person's vocal cords to vibrate through one complete cycle, and what is the angular frequency of the chords? So anong given? Doon muna sa letter A. Ano yung 466 Hertz? Okay, frequency is 466 Hertz. Anong pinapahanap? Specifically, period kasi time for one cycle. Anong relationship niya sa frequency? Oh, labas yun ang calculator niyo. .215 and ito ay hertz. Ay, sorry, seconds. Or pwede nyo isagot dito ay 2.5 milliseconds. Mamit kayo ng prefix. Ano pang pinapahanap? Okay. Ano makukuha ang angular frequency? 2πf. Okay, ano sagot? Ilan? Kilohertz. 23 kilohertz. Okay. Ito kayong gumamit ng prefixes. Letter B. Oh, hearing naman. Hearing. Kanina tinanong ko kung sinong mga kumanta. Ngayon, sino mahilig sa chismis? Akala ko sabihin nyo si Lisa na naman. Siya rin talaga. When sound waves strike the eardrum, this membrane vibrates with the same frequency as the sound. The highest pitch that young humans can hear has a period of 50 microseconds. What are the frequency and angular frequency of the vibrating eardrum for this sound? So anong given? 50 microseconds. Ano ngayon ang frequency? 1 over period. So anong sagot? Micro. Anong mic? Kanang dyan, micro. 50 microseconds yan. So ano ang reciprocal ng micro? Ano bang micro? 10 to the negative? 3 o 6? Million 3? Okay, minus 6. 10 to the minus 6.
So 50 times 10 to the minus 6, kunin yung reciprocal niyan. Yan ay 20, hindi megahertz, 0.02 nga eh. 0.02 megahertz or 20 kilohertz. Okay, so yan ang maximum na hearing frequency ng ear. Any sound that has a frequency greater than that ay hindi na audible. Okay? Yun na yung limit. Ano ibig sabihin yan 20 kilohertz? That's 20,000 cycles per second. Yung eardrum ninyo, natin pala, hindi lang, syempre ako din, ano? Hindi, pero for young daw eh, di ba? Hindi, for younger, siguro kayo, 20,000 times per second nagva-vibrate yung eardrum na yan. Imagine nyo ba yun? Diba? Dami. Ano ngayon ang angular frequency? Next question ay angular frequency. So, equal to sa 2 pi f. Kailangan nyo pa bang i-ano yan? I-math yan? Diba ang 2 pi is 6.28? Ilan? 120? Kilohertz. Yes, multiply mo lang by 6 eh. By 6.28. Okay, na letter C. Vision. Mahilig. Mahilig. Tumingin. When light having vibrations with angular frequency ranging from 2.7 times 10 to the 15 radians per second. Okay, so radians per second is the same as hertz. Okay. Kaya lang may radians yan kasi gumagamit kayo ng 2 pi. Okay. 4.7 10 to the 15 times 10 to the 15 radians per second strikes the retina of the eye. It stimulates the receptor cells there and is perceived as visible light. What are the limits of the period and frequency of this light? So sa letter C, 2.7 tsaka 4.7, no? So from 2.7 times 10 to the 15 radians per second to 4.7 times 10 to the 15 radians per second. So yan yung omega. Okay, ano ngayon yung corresponding na frequency? So i-divide nyo by? Ang frequency is omega over 2 pi. Naku! Oh, ang sagot. Divide by 6.28. 4 times 10 to the 15, tama ba? Around? Ay, 4 times 10 to the 14? Tama ba? 4.3 times 10 to the 14 hertz. Okay, ito naman, 4.7 times 10 to the 15 divided by 2 pi, 6.28. So, ibig sabihin, nasa 7, around 7, no? 7 point something. 7.4? Uy, muntik na. 7.5 times 10 to the 14 hertz. Oh, kasi kinukuha natin yung limits. So, ito ngayon yung range from 4.3 to 7.5 pagdating sa frequency. Okay? Ang isa pa is, ano yun? Limits of the period and frequency. So, ano ngayon ang period? Period is 1 over f. So, anong corresponding na period nito? 1 over 4.3 ay ilan?
Skip mo naman yung 2 eh. 2.33 times 10 to the negative 15. Anong 10 to the negative 15? Femto, tama. Femto. Second. 7.5 times 10 to the minus 14. Reciprocal niya. 1.44 34 femtoseconds. Okay? Sobrang bilis ng time, ng period. Okay? Then your last question is, high frequency sound waves are used to probe the interior of the body, much as X-rays. To detect small objects such as tumors, frequency of around 5 megahertz is used. What are the period and angular frequency of the molecular vibrations caused by the pulse of this sound? Alam niyo na sagutan niya? No? Alam niyo na yan, di ba? Ano frequency ay 5 megahertz. Anong tinatanong dito? Period and angular frequency. So anong period dito? Nung mega? 10 to the 6. 1 over, ang period is 1 over F. So ikot ito ngayon sa 0.2 times 10 to the minus 6. Tama? Tama? 0.2 microseconds. Right? Okay. And then ano yung tanong? Angular frequency. So angular frequency, 2 pi f. Anong sagot dito? 6.28. So 10.56. Okay. Ay, times 6.28, mali pala. 31.4. 31, diba? 31.4 megahertz or radians per second. 31.4 radians per second. Ayos? Okay? Dali lang, ano? Number 1 lang kasi yan eh. Number 2. Diba? A 2.5-gram ball is attached to an unknown spring, okay, and allowed to oscillate. The figure shows a graph of the ball's position X as a function of time. What are the oscillations period, frequency, angular frequency, and amplitude? And what is the force constant of the spring? So titignan nyo ngayon yung graph. Okay, so base dito sa graph, ano yung period? So isang cycle, di ba? Saan yung isang cycle dyan? From what point to what point? So kung start kayo dito, yan yung isang... Ha? Hindi, ang bawat grid is 0.1. Yun lang, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 9, 1. Ilan? 0.8. So ang period ay 0.8 seconds. Okay. Letter B, anong frequency? 1 over yung period. So 1 over 0.8. 1.2. 1.25 pala. 1.25 hertz. Tama? Tama? Ano pang pinapahanap? Angular frequency. Ayan, angular frequency, madali lang yan. 2 pi f. .85 radians per second. Yung amplitude. So tignan nyo ulit yung graph. Anong amplitude ng wave? 3
3 centimeters. Finally, ang force constant na K. Equal to sa? Wala rin yung equation? Omega squared times M. Diba? Omega squared is equal to K over M. So, K is equal to omega squared M. So, 7.85 radians per second squared at yung mass is 2.4 kilograms. So, ano ngayon yung spring constant? Ilan? 147? 0.80. So 150 Newton per meter. Okay. Okay na? Okay, next question. Hindi pa kayo nakaka-recover sa unang question. Ayan na naman siya. Next question. A 1.5 kilogram mass on a spring has displacement as a function of time given by this expression. Okay. Find the time for one complete vibration. So, saan natin kukunin yung information for the time for one complete vibration? Ano yung one complete time for one complete vibration? Ano yung hinahanap? Yung period. Okay, saan natin makikita dito yung period? Saan natin pwede, sa aling variable natin, pwedeng i-extract yung period. Sa angular frequency. Asan ang angular frequency dyan? 4.16 radians per second. Okay? Kasi ang angular frequency is equal to 2 pi over t. At ito ay equal sa 4.16 radians per second. So ang period ngayon is 2 pi over omega. Sagot? 1.51 seconds. Nagdalawang isip ka pa. Dalawang isip ka pa. Letter B, force constant of the spring. Paano natin kukumpute ang force constant? Ano equation? K is equal to omega squared M. Alam natin ang omega, 4.16 radians per second squared times yung mass na 1.50 kilograms. So, ano sagot dito? 25.96. So, 26 Newton per meter. Next, ano yung susunod na tinatanong? Maximum speed of the mass. Anong gagawin natin dito? Oo, derive. Pero ano nga yung, anong gagawin? Kailangan bang i-differentiate talaga kasi maximum speed ang hinahanap eh. Ha? Ito, yung expression is displacement. Pero ang tinatanong is maximum speed. Ano expression for maximum speed? Hindi W yun. Wag yung i-confuse yung W. Omega. Maximum lang. Tignan niyo yung subscript. Maximum lang. Omega A. Kasi nga yung sign is equal to 1 kasi maximum nga siya. Kaya sabi ko hindi nyo na kailangan i-derive. Di ba? Kasi ang kailangan nyo lang is yung amplitude. 4.19 radians per second at yung amplitude na 7.40 per centimeter. So 0.074 meters. Okay? Kinonvert ko sa meter. So anong sagot dito?
Ilan? 3.1? Anong unit? Speed to, speed. Meters per second. Okay. Letter D, maximum force on the mass. Anong maximum force? So kukunin nyo muna yung maximum na acceleration. Ano expression for the maximum acceleration? A. Tama? 0.19 radians per second squared, 0.074 meters. Okay? And then, multiply na natin ito by m para makuha na natin yung force. Okay? So, ano sagot? .47 newtons. Ha? Letter E, position, speed, and acceleration of the mass at t equals 1 second. So dito, ngayon i-derive na natin yung expression. Okay, so alam natin yung position at ano yung position niya at 1 second? So papalitan lang natin ito ng 1 second. Tama? Sige. So, x is equal to 7.40 centimeters times cosine ng 4.19 radians per second times 1 second minus 2.42. Okay, so anong sagot dito? Yes? 4.16 pala. 4.16. Ilan? Negative? Unit? Sure? Hindi ko pinalitan yung amplitude, yung unit ng amplitude. Centimeter. Okay. Tapos yung velocity. So syempre kukunin natin yung derivative niyan, right? Anong derivative nito? So 4.16. Kaya pala 4.16 pala lahat yan, no? Ngayon lang kayo nagsabi. Okay. Syempre kasalanan nyo pa, di ba? Ako nga nagkamali, kasalanan nyo. 4.16 radians per second times 0. Sige lang, okay lang. 7.4 centimeters times negative sine 4.16 radians per second times 1 second minus 2.42. So, ano sagot? Nag-earthquake daw. Naramdaman niyo ba? Ngayon lang. Oo, masyado kayo nakafocus sa ano. Negative? Ilan? 13.30. 30. Okay, centimeters per second. Talaga? Negative 30? Centimeters, no? Centimeters. Okay. Seryoso? Nasaan siya? Andun siya sa... Kasi tignan nyo to, 1.25 yung ano niya. So hindi pa niya na-reach yung maximum. Pero, tignan nyo yung speed niya, it's 0.30, negative 0.30 meters per second. Pero yung maximum amplitude is 0.31 eh. Ibig sabihin, malapit na siya dun sa ano. Di ba? So, kaya ko tinatanong kung tama yung nakuha ninyo. Sign yun sign ang ginamit nyo .
Oh. Anyway, sige, double check nyo na lang yan. So next ay acceleration. So ito ay 4.16 radians squared. And then 7.4 centimeters tapos cosine times 4.16 radians per second times 1 second minus 2.42. Okay, ano acceleration dito ngayon? -21 negative 21.57. So 22 centimeters per seconds. Okay, anong maximum na ano? Acceleration ay hindi natin sinolve, ano? Hindi siya negative. Positive. Okay. And then yung last question ay the force on the mass at that time. So force is equal to mass times acceleration, so 1.5 kilograms times 22 centimeters per second. Don't forget to convert to meters per second. 0.3 something, 0.33, 0.33, no? 0.33 newtons. Okay, so 0.47 newtons yung max. Okay lang yung 0.33 newtons. Naintindihan yung ginagawa ko, nire-check ko dun sa maximum na values. Kasi pag lumagpas yung na-compute nyo dyan, ibig sabihin may mali sa ginagawa ninyo. Right? Okay? So, yun yung isang parang para check. Okay. Any questions? Pagod na. Haba ng isang sem. Okay, kung wala nang tanong, then I'll see you sa Thursday.